Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Pasay City. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa Phase 1, EDSA Rehabilitation and Repairs. Ito po yung update natin today, March 28, 2026. Dito po tayo sa northbound, sa intersection ng Rojas Boulevard and EDSA. Ito po yung babaybayin natin, papuntang Pasay Rotonda. Ayan lang po ang Rojas Boulevard Busway Station ng EDSA Carousel. Nandiyan lang po sa bandang unahan natin ang Molo Besia or MOA. Time check 11 PM local time. Ayan guys, so maraming mga street foods din dito na area. Pupuntahan din po natin dyan guys na area kung ano po ang meron dyan. Dito naman along Rojas Boulevard, meron ding bagong terminal dito ng mga jeep papuntang Sukat, Paliparan at Area C. Hindi po natin alam sa ngayon kung saan po papunta yung Area C. Sa ibabaw lang po ito ng kanal. Ayan lang po ang Rojas Boulevard Busway Station. Dito po tayo ngayon sa Rojas Boulevard Footbridge. Ayan na po ang Rojas Boulevard Busway Station. Ayan guys, oh, ang lapit na po dito yung Molo Besia or MOA. Pa-northbound po ito dito. Ito po yung exclusive lane ng carousel buses. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Phase 1, EDSA Rehabilitation and Repairs, ay magsisimula po dito sa Rojas Boulevard in Pasay City up to Orense, Guadalupe in Makati City. Yan, dito naman sa pinakadulo o pinakasimula ng rehabilitation ay nakalatag na po ang mga asphalt. Ayan po. Pero dito sa kinatatayuan natin sa may sidewalk ay hindi pa rin po nalatagan. Yun nga, kasama po sa rehabilitation and repairs ang pagpapaganda at pagpapalawak ng ating mga sidewalk sa kahabaan po ng EDSA.
Ayan po ang The Heritage Hotel. Grabe, ang dami pong mga pasahero dito, nag-aabang ng mga jeep. Dito na area, wala pa rin pong markings ang mga car lanes. Maganda rin ang PUV stop dito, covered. Kaya safe na safe po dito pag umulan or mainit. Sa mga gusto po mapanood ang aking update sa may southbound sa kabila po natin ay nasa aking previous video lang po. Yung mga workers po natin ay ang kanilang trabaho ay magsisimula po sa 10 PM hanggang 4 AM. Kaya ang ibang lane ay sarado po at nilubuksan po nilang muli pagdating ng 5 AM. Nakita naman po natin na nakalatag na po ang mga asphalt. Ang kulang na lang po ay mga markings ng car lanes. Kaya wala po tayong makikitang mga workers po dito. Kasama po sa EDSA Rehabilitation ang pagpapaganda ng ating mga MRT stations, mga busway stations, mga footbridge at mga sidewalk. Kaya nakakatuwa po guys, no? Dito sa Metro Manila, kaliwat kanan po ang mga infrastructures at mga improvements, especially dito sa kahabaan ng EDSA. Yung mga sidewalk naman po natin ay magiging 3 meters na po ang lapad siguro. Standard po yan. Kasi combined na po with bike lane. Kung napapanood nyo po ang aking update, sa may Orense, Makati area ay almost done na po ang mga sidewalk doon. Ito naman may drainage dito. Ayan, may manhole din dito. Okay naman yata ang drainage system dito. Kaya wala pong magiging issue kung tag-ulan o tagbagyo. Ayan, may mga railings na rin po dito. Ang lapad na po ng sidewalk dito.
Nasa 3 meters na rin po ito o mahigit. Ayan o, meron din manhole dito. Yung asphalt overlaying naman, ayan o, sagad na po siya dito sa may gutter. Ang kulang na lang po dito na area ay markings na lang po ng mga car lanes. This is where your taxes go. Name of project, Asset Reservation Program, Preventive Maintenance, Primary Roads, Epifanio de los Santos Avenue or EDSA. Location, Rojas Boulevard in Pasay City, up to Orense, Guadalupe, Makati City. Name of contractor, Redicon Trading and Construction Corporation. Construction started January 6, 2026. Contract completion date, July 4, 2026. Contract cost, 1,183,374,622.61 pesos. Implementing Office, DPWH National Capital Region. Sources of Fund, JAA-2025. Meron ding service road po dito. Ayan lang po ang FB Harrison Footbridge. Ang kapal po ng asphalt overlaying dito, nasa 6 to 8 inches din po ang kapal. Ginagamitan po nila ito ng stone mastic asphalt. Napaka-durable po niya. Same daw po ito sa mga ginagamit ng mga airport. Nandito na po tayo sa taas ng FB Harrison Footbridge. Sa ngayon naman walang nakahiga pa dito sa may footbridge. Yung mga sasakyan na po na to ay pa northbound. Sobrang daming sasakyan po dito. Ayan oh, bumper to bumper. Yung mapapansin nyo po sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung exclusive lane para sa carousel buses. Kaya kung mag-bus po kayo along EDSA, ay mapabilis na po ang inyong mga biyahe. Hindi po katulad dati na talagang ang tagal nyo po makakarating sa inyong destination. Aside from that, meron na rin po silang designated busway stations. Hindi na po sila pwedeng dumaan sa may gilid ng EDSA. Uhulihin po sila. Sa mga hindi po nakakaalam, buong EDSA po ang magkakaroon ng rehabilitation and repairs and improvements. Ang phase 2 naman po ay magsisimula sa Orense in Guadalupe, Makati City up to Cubao in Quezon City. At sabi nga po ng DPWH ay nasa procurement stage na raw po sila. For this rehabilitation ay hindi po kasama ang underground cabling. Kaya marami pa rin pong mga obstructions na mga poste ng Meralco, poste ng mga ilaw, mga puno at mga halaman. Sana makakaroon po sila ng underground cabling system in future para mas maganda, organized at malinis tingnan. Yan po ang existing bike lane.
wala na po nakalatag na asphalt yan kasi magiging part na po yan ng sidewalk. Yan, meron din po tayong manhole dito para sa drainage system. Yan, may mga cone na po nakalagay dito. Napakahaba po ng EDSA from Rojas Boulevard in Pasay City up to Monumento in Caloocan City. Kaya by phase po ang gagawin ng DPWH at kabilaan pa po ang rehabilitation and repairs. Ayan po ay manhole ng MMDA. Kung magagawa na po yung mga sidewalk dito sa kahabaan ng EDSA, siguro magiging standard na po ang 3 meters ang lapad. Kasi combined na po with bike lane ang mga sidewalk po natin. At nasimula na nga po nilang gawin sa may Orense in Makati City. Napakaganda na rin po ang sidewalk doon, almost done na rin po. Layunin po ng ating pamahalaan na magiging walkable and pedestrian friendly ang ating mga sidewalk, especially dito sa EDSA. Sobrang ganda na po kung matatapos na po yung kabuuang project. Marami na po maiengganyo na maglakad dito sa mga sidewalk po natin. At sana wag po tayong magtapon ng mga basura na kung saan saan. Itapon po natin sa tamang lugar. Kung wala po tayong makitang mga basurahan, ilagay na lang po muna natin sa ating bulsa or bag ang ating mga basura. Saka nyo na lang po itapon pag may makikita po kayong mga basurahan. Otherwise, iuwi nyo na lang po sa inyong mga bahay para mapanatili po nating malinis ang ating kapaligiran. From Rojas Boulevard up to Pasay Rotonda ay nakalatag na po lahat ng mga asphalt, northbound and southbound. Yung mga natitira na lang po dito ay yung sa bike lane. Yung existing bike lane naman po ay magiging elevated na po yan at magiging part na po ng sidewalk. Ayan po sa tapat natin ang Tapa Avenue Busway Station.
kudos po sa DPWH, DOTR, MMDA, PBBM admin at higit sa lahat ang SM Supermalls na isa sa mga katulong ng ating pamahalaan upang mapaganda ang ating bayan at mapalago ang ating ekonomiya. Nandito na po tayo sa Pasay Rotonda. Dito po tayo ngayon sa footbridge. Mapapansin po natin dito na wala na pong mga vendors. Ayun lang po ang Tafa Avino Busway Station. At ito naman po ang northbound. Yan, dami pong mga sasakyan dito. Dito naman na area ay wala pa rin pong mga markings ang mga car lane. Pero nakalatag na po ang mga asphalt. Ito naman po ang southbound. Kailan-ilan lang po ang sasakyan dito. Guys, sa mga gusto po mapanood ang iba ko pang mga updates tulad ng MRT7 at flood control project ng Quezon City, Pasig City, and Marikina City sa kahabaan ng Marikina River ay nasa aking previous video lang po. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Phase 1 EDSA Rehabilitation and Repairs from Rojas Boulevard to Pasay Rotonda. As of today, March 28, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.